of the pelvis and the bones of the lower limb. For the learning outcomes, we have to identify the bones forming the pelvis, describe the pelvic divisions, differentiate the male and female, explain the functions, and relate the anatomy to clinical applications. And here's my references for your readings, Moore and Snell. First, pelvis. Let's define pelvis. What is pelvis? It's a basin. It means a bowl shaped as a bony structure like this. It refers specifically to the bony pelvis, which is the pelvic girdle. We start the osteology of the lower limbs with the pelvis. The function of the pelvis, its weight transmission means it transfers weight of the body from the vertebral column to the femurs. Next is protection. It protects us and encloses and supports your lower GI tract, your urinary tract, and the reproductive organs of the male and females. Next is the neurovascular passage. It contains major nerves, vessels, and lymphatics. And then muscle attachment. It provides attachment for trunk and the lower limbs of muscles. What are the components of the bony pelvis? We have 4 bones. The 2 hip bones is your coxaxia, this one, and your sacrum and your coccyx. First, let's discuss about the hip bone. It's formed by the fusion of 3 parts. Your ilium, which is the superior and broad, your ischium, and your pubis, which is anterior and inferior. Here it is. As I said, ilium, which is superior and broad, ibig sabihin, malaki siya, and almost siya ang sumasakop sa inyong bony pelvis. Next is your pubis, which is anterior-inferior, ibig sabihin, paharap, then pailalim. Then next is your ischium. Ischium, posterior siya, sa may bandang likod siya. No? You can see the triradiate cartilage. Ito yung fusion ng tatlong bones. And this triradiate cartilage will begin and will fuse eventually at your puberty stage at the age of 15 to 17 years old. For the first, the ilium. Ilium is the largest and superior fan shape, as I said a while ago, part of your hip bone. It contributes to the acetabulum or your hip socket. The wing of the ilium has 2 surfaces, your inner surface and the external surface. The inner surface has a concave shape which produces the iliac fossa, which is the site of origin of your iliacus muscle. Next is the external surface, the gluteal surface has a convex shape and provides attachment to the gluteal muscles. Ito yung sinasabi ko. No? Your ilium has also the iliac crest, which is from your anterior superior iliac spine up to the posterior iliac spine. This is your iliac fossa, which is the attachment of your iliacus muscles. And as you can see here, contributed siya, ito yung acetabulum nyo. So, an ilium is also a part of your acetabulum. No? For your ischium, it forms the posterior inferior part of the hip bone. Dito siya, it is an L shape. Sinabi siyang L shape kasi parang L, di ba? L siya, possessing an upper thicker part of the body and a lower thinner part, the ramus. Dito siya yung ramus, ito yung body. The ischial spine projects from the posterior border. Here it is the ischial spine. Another term is yung ischial spine. Ito yung kapag we're doing the internal examination, ito yung pinapalpate din natin. No? And then the ischial tuberosity is the large roughened area that forms the posterior aspect of the lower part of the body of the bone. Sa tingin nyo, saan kayo umuupo? Sa ischial spine or sa ischial tuberosity? What bone you use when you're sitting? Ischial tuberosity po. Okay, sige. Yeah. Kapag sinasabi mo, di ba, will you sit on your ischial tuberosity? Here is another picture, no? This is your ischial spine again, your ischial tuberosity. This is the body of your ischium. This is the ramus or the rami, no? It's only have a superior, ibig sabihin lang nasa taas. Then, there is an inferior sa baba. Next is your pubis. Your pubis is the most anterior portion of the hip bone. It consists of a body, superior ramus, and inferior ramus. Nandito siya.
Your pubic body located medially, it articulates with the opposite pubic body of the pubic symphysis. Its superior aspect is marked by a round thickening of the pubic crest, which extends laterally as the pubic tubercle. Kung makikita nyo dito, ito yung pubic body. Nandito siya. Ito yung pinakakatawan. Tamba yung symphysis pubis natin. Di ba dito siya? So, nandito daw siya. Anyway, anong ulit type ng joint ang symphysis pubis? What kind of joint yung symphysis pubis kung natatandaan nyo? Di ba may 3 types tayo? Fibrous po. Ha? Fibrous ba? Cartilaginous po. Cartilaginous. Yes. Sige. Again, the superior pubic ramus extends laterally from the body to form part of the acetabulum. Inferior pubic ramus naman daw, it projects towards the ischium, no? Ito yung superior pubic ramus natin, nandito sa taas. Then, dito sa baba, yung inferior pubic ramus. Again, this is yung line na to, ito yung pubic crest, pubic tubercle, pubic crest, symphysis pubis dito sa gitna. Then this is the body. Then this is the inferior ramus. Then this is your superior ramus. Yan. Para pagdating natin sa lab, medyo makakabisado nyo na siya. No? Again, your pubis. So, mas malinaw dito. Superior pubic rama, your pubic body, and your inferior pubic rami. Ito, yung bilog na to is your obturator. Again, your whole pelvic bone, 2 ilium, 2 ischium, and 2 pubis sila, no? Ito yung ilium, which is broad superior part. This is your pubis, and then the ischium, no? As you can see, makikita nyo rito yung ischial spine. Dalawa yan. Then, you form the acetabulum and your obturator foramen. And this one, yung kung saan kayo umupo, is ischial tuberosity. Next is what are your key landmarks? Again, for your os coxae, acetabulum, obturator foramen, and your iliac crest, your ischial tuberosity, and your pubic tubercle. No? Tatandaan nyo rin dito is your ascis, your piscis, your anterior inferior iliac spine, and your posterior inferior iliac spine. For the other landmarks, yung acetabulum, it was said this cup-shaped socket on lateral surface of hip bone. Sa tingin nyo, ano kayang kind of joint ang pwedeng umano dito sa acetabulum? Pivot. Pivot? Okay. Or ball or socket joint, no? It formed by the ilium again, ilium sa taas, ischium, and your pubis. What is the features of your acetabulum? It is a horseshoe-shaped articular surface with hyaline cartilage, no? Meron siyang cartilage dito sa pinakaloob. The acetabular notch, it is inferior deficiency bridged by a transverse ligament. Ito yun, dito, sa banda rito. So, yan transverse ligament na yan ang sumasakit kapag sa buntis. Lagi nilang sinasabi na nangangalay ang kanilang balakang. Pero yun yung transverse ligament nila na medyo natatamaan pag buntis. Then acetabular fossa, it is a non-articular floor with fat and ligament of femoral head. No? Your obturator foramen. What is the purpose of obturator foramen? Bakit siya ginawa? Para daw ma-minimize yung bony mass, while its closure by the obturator membrane still provides extensive surface for the fleshy attachment of the muscles. It is large, oval, and irregularly triangular opening in the hip bone. Ano kaya ang lumalabas dito sa obturator foramen? Ano sa tingin niyo? Ano lumalabas dyan? Muscle ba? Ligaments?
nerves? Okay, your obturator nerves, arteries, and veins. Sila dyan lumalabas. Next is your sacrum. Yung sacrum is para siyang pinitpit na 5 fused vertebrae. Your S1, S2, S3, S4, and S5. It forms the posterior wall of pelvis and it articulates with hip bones by sacroiliac joints. Next is your coccyx. Your coccyx naman, kung yung sacrum is 5, yung coccyx is 4. 4 vertebrae fused together to form a small triangular bone. If you can see, mahatatouch nyo yan. Pag sa mga payat, nakahawakan nyo yan kapag umuupo kayo. Diba? Nakikita nyo yan, nahahawakan nyo. Pero pag sobrang payat, makikita nyo rin siya sa mga anorexic patients, no? It articulates at its base with the lower end of the sacrum. Ibig sabihin, sa base of the sacrum, nandito ang sacrum nyo. So, eto. Nandito yung sacrum, eto yung coccyx, no? For the divisions of the pelvis, we have two. Your pelvic inlet and your pelvic outlet. Ano naman meron sa pelvic inlet? It divides pelvis into two. Greater pelvis, which is the falls. Sorry, nagkamali ako. Tama. Greater pelvis, which is falls pelvis, tsaka lesser or the true pelvis. Ibig sabihin ng greater pelvis, kaya siya ginawang falls kasi nakahang lesser as true pelvis kasi dun siya sa below ng pectineal line nyo, dyan nadadaan yung baby. Actually, yung true and false na yan kasi para yan sa delivery ng head of the baby. Kaya ginawa rin siya, no? Pag true pelvis, ibig sabihin dun nalulusot yung baby, nandun na yung bata. Ito yung yung mark nyo, no? This is the pelvic brim. Sa above ng may bandang ilium nyo is a greater pelvis. Pag bandang pababa na from your ischium to pubis is your true pelvis. Your pelvic brim, again, it determines the size and shape of the birth canal with the prominent ridges and key site for attachment of the muscles and ligaments. Saan ka magsisimula dito? From your sacral promontory to the symphysis pubis. Doon tayo nagme-measure, no? Your posterior border, again, is your sacral promontory. Your anterior border is your pubic symphysis. And your lateral border is your iliopectineal line. Ibig sabihin, kapag pinagsama-sama mo lahat yung tatlong buto, meron parang kung sa scapula may spine, parang meron din dito, pero ang tawag dito is your iliopectineal line. Yan yung line kung saan ka magsasabi kung nasaan ka na, if you are in the true pelvis or you're in the false pelvis. Again, your pelvic brim, your outlet, dun na sa pinakailalim. Your anterior border is your pubic arch. Parang pinabaliktad lang to eh. Posterior border is your tip of the coccyx. Binaliktad lang yung pelvis nyo. Para makita nyo lang yung pinaka-outlet. No? It's a lateral border, your ischial tuberosity, and the sacrotuberous ligament. Hindi naman siya masyado daw visible dito. Again, we have to differentiate the male and the female pelvis. Sa nakikita nyo, ano sa tingin nyo ang pagkakaiba? Mas wider po yung sa female. Si Faye lang na sumasagot. Mukhang si Faye ang active ngayon. So, for the male, medyo narrow siya, di ba? Kitang-kita nyo naman. Ano sa tingin nyo, bakit kaya ginawa ng Diyos ang ganito ang sa female at ganito ang sa male? Kung bakit wider ang sa male, ay sa female, tapos narrowest naman sa male, yung AP diameter niya. Kung makikita nyo, tall, mataas, wider, medyo maliit naman ang ang sa female. Then sa ischial tuberosity, size nyo, medyo wide din ng female. Ang sa male naman ay medyo maigsi. Sa tingin nyo, bakit kaya? Sige. Kaya lang ginawa ng ganito is for the passage of the fetus. Kasi ang babae ang nanganganak, no?
So, kung meron din mga instance na may mga contracted pelvis tayo kung tawagin, it means medyo masikip ang daanan ng baby. Usually, yung mga females na gano'n, meron silang male pelvis. Ito yung comparison. I just lifted this some more. You can see for the male, the general structure daw, katulad kanina, thick and heavy. Sa female naman, thin and light. For the greater pelvis, it's deep. For the female, is shallow. Sa true pelvis naman, narrow and deep, tapering and wide and shallow. No? Makikita nyo rin dito with the greater sciatic notch. Narrow din siya sa 70 degrees and sa female almost 90. So makikita nyo talagang very conducive talaga for delivery of the fetus yung sa pelvis ng mga babae. Again, we have a different types of pelvis, the android, anthropoid, the platypoid, and gynecoid. For the female, usually gynecoid, no? For the male, usually android, no? Alin kaya dito yung sa mga monkeys? Meron kayong usually na pelvis ng masasabi nyo, ay hindi to sa tao pag nakita nyo. Usually, sila, anthropoid, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo. This is just an slight view lang kasi meron pa talaga kayong lecture for the reproductive ng pelvis and perineum. Ito yung sinasabi ko sa inyo na mini-measure natin is yung from the sacral promontory to your symphysis pubis. This we do the internal examination. Ano talaga ang na-measure natin is your diagonal conjugate. So kayo, tingnan nyo na kung gaano kahaba yung daliri nyo. Kasi may measurement yan. Ito. Kapag daw yung daliri mo ay 13 cm, ibig sabihin, ng diagonal conjugate mo, viable ang baby na makakapass through. Yun naman kasing true conjugate, we just less 1.5 cm. Kunwari, nakakuha tayo ng diagonal conjugate nyo ng 13. Tapos, ilaless nyo na lang 1.5 cm to 2 cm. Ano nyo lang, yung para makuha nyo yung true conjugate tsaka yung obstetrical conjugate, no? Kapag less than doon sa 13 cm, ibig sabihin hindi makakapass through yung baby. Doon na yung sinasabi natin na yun, kapag hindi makakapass through yung baby doon sa pelvic inlet nyo. Anong tawag doon? May nurses, di ba? May nurses kayong classmates, di ba? Anong tawag doon kapag contracted, protracted yung pelvis nyo pag sinabing ganon? Anong tawag? Siguro protracted masikip. pelvic inlet. May nakakaalam? CPD po ba yun? Yun. Totoo. Tama, no? Ano ibig sabihin ng CPD? Cephalopelvic disproportion. May sumagot din. Cephalopelvic disproportion. So again, kapag may fracture tayo, this is the most common fracture kapag na-aksidente ng kotse, nakabangga, hindi daw siya naka-wear ng seatbelt. Ano ang unang tatama sa kanya? Dahil ang force nandirito, may force dito, ang madudurog sa kanya usually dahil medyo tines dito sa may symphysis pubic nyo. So most probably, ang madudurog sa kanya is yung manipis. It's your all four pubic rami, which is known as your straddle injury, no? Next naman, yung mga mahilig mag-skydiving. Kapag nag-landing sila, ano ang force na pe-predict sa kanila? 'Di ba? Ang binababa nila una is yung paa. So kapag namali sila ng tapak, nauna nila ang tiptoe nila, papasok yung
Mababasag yung acetabulum natin. For the bones of the lower limbs. For the learning objectives, identify the bones of the lower limbs and their divisions, describe the anatomical features of each bone, relate structure, and apply clinical correlations. Introduction, lower limbs daw. Ano ang lower limbs? It adapted for mainly for support and locomotion. Your bones are larger and stronger than the upper limb. No, it have 4 divisions. We have the thigh, the kneecap, the leg, and the foot. For your femur is the, sinasabi nila, longest and strongest bone of the body. Siya yung pinakamalaki at pinakamahaba. Bakit? Kasi almost siya ang nagdadala ng weight ng upper body natin. It consists of a shaft. Ito yung shaft, which is the body, and 2 ends, the superior or the proximal and your distal. For the femur, it have the head. Sa head, it forms about 2/3 of a sphere and is directed medially, upward, and slightly forward to fit into the acetabulum. Medyo nakaano daw siya, pamedial, pataas, tsaka slightly forward para ma-shoot siya dun sa acetabulum nyo. It has a depression in it's the articular surface. Ang dito is the fovea capitis femoris, to which, ito siya, tandaan nyo, ang naka-attach dyan, ang nag-articulate dyan is your ligamentum capitis femoris. Again, sa neck naman ng femur, the head, fovea capitis. Let's go with the neck. The neck connects the head to the body, forms an angle of about 125 degrees with the shaft, and is a common site of fractures. Sabi nila, ang neck, ang pinaka-common site ng fracture kapag nagkakaroon tayo ng trauma. It is separated from the shaft in the front by the intercontanteric line to which the iliofemoral ligament is attached. Ito naman ang tatandaan nyo. Meron na kayong dalawang tatandaan. Your fovea capitis, which is the attachments of ligamentum capitis femoris, and your intertrochanteric line, in which naman ang naka-attach na ligament dito is your iliofemoral ligament. No? Ito yung line, then dito yung crest, intertrochanteric crest. Nabubulol talaga ako, sorry ha. Tapos ito na rin yung part, sige sabihin natin, yung greater trochanter and your lesser trochanter. Your greater trochanter. Your greater trochanter projects upward from the junction of the neck with the shaft. It provides the insertion of the ilang muscles. We have 3. Your gluteus medius, minimus, piriformis, obturator internus muscles, no? Bale, 4 daw ang naka-attach dito. It receives the obturator externus tendon on the medial aspect of the trochanteric fossa. Again, this is the head, this is the neck, this is the body or the shaft. Ito yung intertrochanteric line nyo. The greater trochanter, your fovea capitis. The lesser trochanter. Kung may greater, may lesser, sa baba lang siya. It lies in the angle between the neck and the shaft. And it projects the inferior end of the intertrochanteric crest. Ang pinakamahalaga dito is yung insertion. Ano nag-i-insert sa lesser trochanter? It's your iliopsoas tendon. Again, dumadami na yung tatandaan. Fovea capitis, ligamentum capitis femoris, intertrochanteric line. Ulit, sa intertrochanteric line. Ano ulit yung naka-insert sa intertrochanteric line? Iliofemoral. Okay. How about sa greater trochanter nyo? Ilang muscle? 4. Alin-alin yung mga yon? Again, your gluteus maximus, minimus. Ano pa? Kung nakikinig. Ano pa? Piriformis, tsaka
obturator internus muscle. Tama? Sige nga, tingnan nga natin ulit. Gluteus medius, minimus, piriformis, obturator internus muscles. Tandaan nyo na yung mga yan, ha? For the shaft, ibig sabihin nun, yung shaft is your body. Bakit kaya slightly bowed and convex anteriorly? Sa tingin nyo? Okay, kaya lang siya nakaganyan para lang ma-project yung weight bearing ng upper body, no? It is smoothly rounded, providing fleshy origin to extensors of the knee, except posteriorly where a broad rough line. Ito, tatandaan nyo na rin yan. Si linea aspera, which provides the aponeurotic attachment for the adductors of the thigh. No? Again, femoral head, neck, greater trochanter, lesser trochanter, intertrochanteric line. Meron kayong shafts, anterior, smooth daw, pero pag baliktad niya, posteriorly, you will see your linea aspera, which is the attachment daw ng adductors muscle of your thigh. No? Your pectineal line. Kanina yung linea aspera, dito sa gitna, your pectineal line is medyo bandang medially. No? It runs from the lesser trochanter to the medial lip of the linea aspera. What's the purpose of this? It is the insertion of your pectineus muscle. Again, pectineus muscle. For your gluteal tuberosity, here naman sa kabila, if there is a pectineal line dito, then there is a gluteal tuberosity. Ano naman ang purpose is the posterior surface of the shaft below the greater trochanter. Your adductor for the femur, your adductor tubercle, dito sa bandang, distal part na tayo, pababa na, no? Tapos na tayo sa upper part. Your adductor tubercle is a mode prominence at the uppermost part of the medial femoral condyle. It provides an insertion of the adductor magnus muscle, no? From the word, hindi kayo malilito, adductor siya. So, adductor magnus muscle lang ang mag-i-insert dyan. Next is your popliteal surface or your fossa. The shaft becomes broader towards distal end. It forms a flat triangular area. Usually, popliteal, sa likod siya ng tuhod nyo. Then, the lateral and medial condyles. Diba sa upper limb, meron tayong mga epicondyles. Dito naman sa lower limb, meron tayong condyles. Meron ding lateral, tsaka medial condyles, no? It's separated posteriorly by the intercondylar notch. Ito yun nandito yun sa gitna. Medyo hindi lang kita rito. No? Yung mga lateral and medial condyles nyo daw, it takes parts for the formation of your knee joint. Ito yung tatandaan nyo. Lahat ng mga muscle na mag-i-insert dun sa femur ninyo. Katulad ng inyong linea aspera, ito mga tandaan nyo lang to, no? Your vastus, medialis, intermedius, dyan siya nag-i-insert. For the pectineal line is your pectineus muscle. Ito yung dun sa may greater trochanter nyo. Kabisaduhin nyo na lang to, ha? Babalikan natin to sa inyong lab. Next is your patella. What is your patella? Ito yung nakakapa nyo, di ba? Sa knee bone nyo. It is the largest sesamoid bone daw. It develops within the tendon of the, saan? Ito, quadriceps femoris muscle in the front. Sa front daw, it's your quadriceps femoris. Then, sa ilalim is your patellar ligament or patella ligament or ligamentum patella. Isa lang sila, no? Your apex. Ito yung patella. Again, it is a triangular shape and its apex lies inferiorly. Again, naka-attach sa kanya is your quadriceps femoris tendon, your patellar ligament.
Another, sa posterior, sa likod naman niya, makikita nyo, it's your femur, your condyle ng femur daw. Doon nakadikit ang patella. And then meron siyang specification sa in between the skin and the patella. Ang tinatawag natin doon is yung prepatellar bursa. Kaya kapag, di ba, minsan napapaluhod kayong bigla, yan ang unang namamaga sa inyo, yung prepatellar bursa nyo. Magiging siyang bursitis. Ito siya, prepatellar bursitis, no? Again, meron siyang different types. Yung may suprapatellar, ibig sabihin lang nun sa taas. Then yung infrapatellar sa baba. At merong isang sumigit dito, pero dito banda na to sa tibia nyo is yung pes anserine bursa. Lahat ng to, kapag sumakit, kapag na-trauma kayo, magiging knee bursitis. So, usually, kapag meron tayong masakit dyan, another differential nyo is bursitis. Pag sa mga bata, no? Pwede rin naman sa matatanda kasi sila yung mga weak na yung tuhod. Differentials nyo na kapag masakit ang tuhod is bursitis, hindi lang osteoarthritis, no? Again, your patella is triangular in shape daw. Sa base niya, ano ulit ang rito? Nag-a-attach? Sa taas ng patella nyo? your para matandaan nyo na. Your, ano dito sa base? Ano sa base yung nag-a-attach sa patella? Patella. Okay. O, +5. Joke. Walang sasagot. Okay, your quadriceps, tendon. Sa ibaba naman is your patellar ligament. Ang kausap, next, your tibia or your shin bone. O, pababa na tayo. Medyo malapit na tayo, no? Your shin bone, pag tibia, tandaan nyo, yan yung nakakapa nyo sa harap. Anteromedial daw siya. Para matandaan nyo, tibia, taba, mataba. So, mataba siya, no? Kasi yung fibula nyo, fayat. Kaya dito siya sa may bandang lateral side, no? It is the second largest bone in the body. It flares outward at the bone ends to provide an increased area for the articulation and weight transfer. Yun daw yung purpose ni tibia nyo, no? Again, kung sa femur, merong mga condyles, meron din tayong tibial condyles, no? We do have the lateral and medial condyles. The lateral and another term for these condyles is your plateau. Kasi mukha siyang plateau, no? Ibig sabihin nun, bundok, di ba, na patag sa taas. Kaya plateau ang another term sa kanya. Ito yung intercondylar eminence na sinasabi ko sa inyo. Again, your medial epicondyle, your lateral condyle, the head of the fibula, which articulates here, and your tibial tuberosity. This is your tibia. These articulate with the lateral and medial condyles of the femur. Kung magkaano lang naman yan, junction. Kung lateral, sa medial din. No? With the lateral and medial menisci. No? Yung menisci nyo, parang dito siya, para siyang cushion. Nandiyan siya sa pinaka-plateau ng mga condyles ninyo. Your anterior and posterior intercondylar daw areas separate the upper articular surfaces of the tibial condyles. Ito yun, no? The anterior and the posterior intercondylar area. Tapos, sa gitna, merong eminence. Ano naman tong eminence? Which it lies down in between of these two areas. The lateral condyle possesses a small circular articular fascia for the head of the fibula on its lateral aspect. Ito yun. Dito banda yun eh. Medyo may maliit na oka dyan kung saan didikit yung fibula ninyo. Again, for the shaft,
The shaft is a triangular in cross-section presenting 3 borders and 3 surfaces. Meron siyang anterior, medial, and interosseous borders. And for your 3 surfaces, meron siyang lateral, medial, and posterior. Yung anterior border nyo daw, ito ang anterior border, it's prominent and it forms the shin. No? Kaya siya tinawag na shin bone. The tuberosity of the tibia is at the junction of the anterior border with the upper end of the tibia and receives the attachment of the ligamentum patella, no? Or your patellar ligament nyo. Diyan siya nag-a-attach. Kung ang tatandaan nyo is yung ligamentum patella. The anterior border becomes rounded below where it is continuous medially with the malleolus. The lateral border naman or your interosseous, ibig sabihin ito, di ba? It attached the interosseous membrane and the posterior surface of the shaft shows an oblique line which is, kita ba rito? Yung soleal line. Hindi pala kita dito yung soleal line. The soleal line which is the attachment of your soleus muscle. Hindi pa nakita dito. Ayun, ito, kita na pala dito. Dito yung soleal line, tas ito yung soleus muscle. At the lower end of the tibia naman, is slightly expanded. Dito raw sa medyo distal part na tayo, medyo naka-expand na siya and shows a saddle-shaped articular surface for the talus on its inferior aspect. Dito mag-articulate yung talus bone nyo, no? Is prolonged downward medially to form the large medial malleolus. Again, next is their fibula. Your fibula is a slender lateral bone of the leg. It takes no part in the articulation of the knee joint. Kasi naka-articulate siya saan? Kanina? Sa tibia. Okay. Sa lateral part, no? Its upper end meron siyang head. Meron din siyang head. May styloid process at meron siyang neck. No? Actually, walang masyadong ang fibula. Wala siya masyadong ganap sa lower limb. No? The shaft has 4 borders. Its medial interosseous border gives attachment to the interosseous membrane. Ibig sabihin lang na nakadikit lang siya dun sa interosseous membrane. And have 4 surfaces also. Sa lower ends naman niya, makikita nyo dito is your lateral malleolus, which is triangular and is subcutaneous. Its medial surface is smooth for articulation with the talus to form the ankle joint. The malleolar fossa lies below and behind the articular facet. Next with the bones of the foot. Medyo mabilis pala ako. Okay lang ba kayo, class? Okay lang? Medyo mabilis, medyo patapos na pala tayo. Nasa bones of the foot na tayo. So, sa bones of the foot, meron tayong ilan? We have the tarsals, metatarsals, the phalanges. Same with your upper limb, di ba? Meron tayong carpals, metacarpals, then phalanges. So, sa bones, we will start with the 7 tarsal bones. Yung tarsal bones daw natin, its ossification will reach by the 5th year. Ano-ano ang mga ito? We have the calcaneum, the talus, the navicular, the cuboid, and the 3 cuneiform bones. Only the talus daw ang articulates with tibia and the fibula of the ankle joint. Yeah, madalas yan. Ito, tatandaan nyo. Kung sino yung nag-articulate lang sa tibia and fibula na bone. It's only the talus. Yung calcaneum, yan yung pinaka-heel nyo. Kung saan kayo tumatapak. Yan yung calcaneus nyo. So, kapag tumatapak kayo, sabihin nyo na calcaneum. Para hindi nyo na siya makakalimutan. Pero siya rin kasi ang pinakamalaking bone nyo sa paa.
Ito yun. Calcaneum is the largest bone of the foot and it has 6 surfaces. No? Medyo madami kasi marami rin nag-articulate sa kanya. Anterior surface is a small articulates with the cuboid bone. Your posterior surface naman, doon naman ang attachment. Yung posterior, ibig sabihin sa likuran, banda dito, ito yun. Nandoon naman nag-a-attach yung Achilles tendon ninyo. The superior surface, it dominates by sulcus calcanei. Again, your inferior surface has an anterior tubercle in the midline and a large medial and a small lateral tubercle at the junction of the inferior and posterior surfaces. The medial surface naman, tandaan nyo rito, is yung sustentaculum tali, which assists in the support of the talus. The lateral surface naman daw is a flat peroneal tubercle which separates the tendons of the fibularis longus and your brevis muscles. Kung makikita nyo dito, ito yung sustentaculum tali, your anterior facet, your posterior facet, your sinus tarsi, your anterior process, your middle sustentacular facet, and your peroneal tubercle. And this one is your lateral process or your calcaneal tuberosity. Next is your talus. Sa banda ulit yung talus. Sa may bandang taas siya ng calcaneus nyo. It articulates above at the ankle joint with the tibia and fibula. Sabi din dito, there is no muscle attachment to this bone. Yan, tatandaan nyo yan. Nasa talus, walang naka-attach na muscle. Meron din siyang head, a neck, and a body. For the head, distally it has an oval convex articular surface for the articulation of the navicular bone. So sa head, ang magdidikit sa kanya is yung navicular bone. Sa neck naman daw, katulad kanina, posterior slightly narrowed. Its lower surface shows a deep groove, the sulcus tali. Tapos si sulcus tali and plus si sulcus calcanei, pag pinagsama sila, magiging isang sinus tarsi, ang tawag na, which is occupied by the strong interosseous talocalcaneal ligament. For the body of the talus, it is mostly cuboidal daw, and it mainly articulates with the distal end of the tibia. Next is your navicular bone. Ito, natandaan ko to. Ito yung tinanong isa sa board exam namin na nakaraan. Yung navicular bone. Yung navicular bone, tuberosity is seen and felt on the medial border of the foot. Yan yung nakakapanyo na parang buto. Dito pag ginawa kanyo yung paa nyo, siya yung parang naka-usle. Siya na naka-attach sa kanya. Your cuboid bone. Yung cuboid bone naman, kung yung navicular is medially, yung cuboid medyo dito sa lateral. Yan din yung parang yung natatandaan nyo kung ano yung tawag nila, yung parang may buto sa pag naka-usle. Nakalimutan ko eh. Yung buto sa may paa, bunyon, yun. Yung kung bunyon, usually yung cuboid bone yung nagkakaproblema, medyo mataba siya. A deep groove on the inferior aspect of the cuboid bone. It lodges the tendon of the fibularis longus muscle. Alin ulit yung tendon na nag-articulate sa navicular? Tibialis posterior tendon. Yan guys, yung mga nasa maliliit na part, yan ang pinakatatandaan nyo, ha? Sa cuboid bone naman, fibularis longus muscle. Ha? Then your three cuneiform bones. Meron kang lateral, medial, and in the intermediate or your middle cuneiform. It is a wedge-shaped formation of maintenance of the transverse arch of the foot. O sila naman daw, ano ang purpose nila? Sila naman yung nagkakos para umarko yung paa mo. Kasi kapag may problema ka dyan, magiging flat-footed ka. No? Magkakaproblema ka sa paglakad.
medyo masakit kapag hindi siya nakaarko, kaya nakaarko ng bahagya yan. It articulates proximally with the navicular bone and distally with the first 3 metatarsals daw. Next is your 5 metatarsal bones. Diba? Meron tayong 5 metacarpals, meron din tayong 5 metatarsals. They are numbered from medial to lateral. Ibig sabihin, medially daw sila. Pag nagbilang tayo sa medially, 1, 2, 3, 4, 5. So, hindi siya pa lateral to medial. No? Your first metatarsal bone, again, siya yung sa may big toe nyo, siya yung pinakamalaki. No? The largest and lies medially. Each metatarsal bone daw has a base and a proximal. Base is rather the proximal and the shaft and the head, which is the distal. Ito yung proximal, meron din siyang head, body, and neck. No? Kadalasan, ang madalas ma-fracture din dyan is yung body ng mga metatarsal bones. No? First metatarsal bone again is large and strong and plays an important role in supporting the weight of the body. Tumutulong din pala siya, no? Kaya pala siya malaki. The head is grouped on its inferior aspect by the medial and lateral sesamoid bones in the tendons of the flexor hallucis brevis. So, sa kamay, di ba, pollicis. Dito naman sa paa, hallucis ang tawag kapag dito tayo sa first metatarsal, no? Your fifth metatarsal naman daw has a prominent tubercle, which is the attachment of your fibularis brevis tendon. Ito siya. No? Last is the phalanges. Your 14 phalanges. Your 2 phalanges for the big toe. Katulad din sa ano, di ba? Meron dun sa kamay natin. Yung thumb natin, dalawa lang siya. Pero the other remaining, meron kayong 3. Meron kayong distal, middle, and the proximal. Each phalanx daw has base, shaft, and a head. Yung big meron siyang hallux ang tawag dyan. Kaya kapag meron na tayong nag-i-insert dyan na muscles, tendons, ang tawag na is hallucis. From the word, dito nang galing sa hallux. So, eto. Patapos na tayo, no? Mga common na deformity, no? Ang usual daw, di ba? Pag sinabing cox vara, anong ulit yung angle dapat ng femur natin na nabanggit ko kanina? Ilang angle nga dapat kayo? Ilang angle yung femur nyo kanina? Dapat, supposedly. Sige, magtatawag na lang ako. Sige, dahil nakikita kita. Miss Cruz, ilan ang angle ng femur? 125 po ba doon? Okay, sige, very good, no? So, kapag daw nag-90 degrees, ang angle ng femur nyo, ang tawag doon ay coxa vara. Coxa, di ba, kasi sa hip bone, ox-coxae ang tawag. Kaya doon, kinuha yung coxa vara. Pag there is a decreased angle of inclination, ito makikita nyo. Supposedly, dapat, di ba, medially, upward lang siya ng konti, then 125 angle. Ito, umabot na ng 90 degrees. So, ang tawag sa ka-deformity na yan, cox vara. Kapag naman, sumobra naman, parang almost nag-180 degrees na. Ang tawag naman dyan ay coxa valga. Another naman, kung meron sa hip, meron din tayo sa knees. Ito yung mga piki tsaka sakang. Ang tawag sa medical term niyan ay yung kapag ito yung normal, di ba? Genu varus kapag sakang. Kapag naman piki, valgus, genu valgus. Ang problem nila dyan, kapag may mga ganyan, it's either yung bone or mahina yung muscles and ligaments nila na hindi na kayang
hatakin. Kaya nagkakaroon ng piki. Ito naman sumusobra, nagiging sakang. Mostly din yung genovarus, makikita nyo saan? Sino madalas na napapansin nyo na may genovarus? Pag masyadong masyadong mabibigat. Kadalasan kapag nag-obese yung bata o yung matanda, nagiging bow leg sila. No? Nahihirapan yung tibia and fibula nila na i-sustain pa yung weight nila. Kaya nagkakaroon sila ng genovarus. Ito naman, congenital deformity. Ano naman kaya ang problema nito? Another term sa clubfoot, yung Talipes equinovarus. Medyo naka-foot eversion siya. Another thing dyan, ang mahina sa mga may talipes is yung mga muscles and ligaments din nila. And aside for that, may mga different types pala tayo ng mga talipes, no? Talipes cavus, kung makikita nyo, parang yung sa monkey, yung parang ginakaganon na, no? Ito yung pinaka sikat, yung Talipes valgus, yung flat-footed, no? Ito, bihira ko makita nito, yung Talipes calcaneus. Lahat to bihira, hindi ko pa masyado nakikita. Mostly Talipes valgus, tsaka Talipes equinovarus, no? Ay, tapos na pala. Thank you. Do you have any questions? Natapos, nangiti na kayo, ha? Bigla kayo nangiti lahat. Pinaka-favorite slide. Yes, Miss Angela Pineda. Dok, hindi po ba yung banyan banda po siya sa big toe? Bunions. Oo nga pala. Bunyon. Oo nga pala, sorry, no. Oo nga, dito siya, yung bunyon. Pero minsan kasi, meron din mga lateral side na naka-opos yung yung cuboid bone mo. Oo nga. Sige. Thank you for that. Any question pa? Naintindihan ba o i-repeat natin from the start? Sige po, ulitin po natin. May 1 hour pa po eh. May 1 hour pa tayo. So again, ano yung pelvic bone nyo? Pelvic brim nyo? Ilan ang bones nyo? Sige, ulitin natin ulit. Joke lang po. So, may Mababa questions po pa? araw namin ngayon eh. Dapat matandaan nyo yan sa lab natin, ha? Yung mga bones. Tapos yung lahat ng mga muscles na naka-insert doon and tendons. Iisa-isahin din natin. Do you have any questions, class? Sige, pwede ko naman kayo dismiss ng maaga if you want. O, tulog muna kayo. Mahaba po araw namin yun hanggang 6. Oo, kasi nagpahinga kami kahapon. Kaya ito. Sige. Di-dismiss ko na kayo ng early, ha? Basahin nyo lahat to sa Snell. Mostly Snell kinuha ko. So,